maganda po talaga nakatayo po tayo para before mag-preaching na energize na po tayo. Tama po? Yes, sir. Kasi pag ganitong mga panahon, masarap po matulog, di ba? Buksan po natin ang ating mga Bible sa Book of Genesis. Buksan po natin sa Book of Genesis, chapter 6. Book of Genesis, chapter 6, verse 22 po. Say amen po pag nakita na po. Amen. At share na po natin yung ating mga visitors na wala pong Bible. Genesis chapter 6, verse 22 po. Kung nandiyan na po tayo, sabay-sabay po natin basahin. Verse 22, read. Thus did Noah, according to all that God commanded him, so did he. Manalangin po tayo. Ang manaming Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umaga po na ito sapagkat kami po ay pinagtipon-tipon niyo pong lahat upang makapakinig po ng inyong salita. At ngayon pong umaga po, ang aming pong panalangin, ikaw po nawa ang kumilos sa puso at isipan ng bawat isa. Nang sa gayon, makita po namin, ma-recognize po namin kung ano ba yung mga bagay na dapat pa naming matutunan sa aming pastor. At ano pa yung mga bagay na dapat namin i-treat sa aming pastor. At ngayong umaga po na ito, nawa po ay ikaw po ang mag-correct po sa amin, ikaw po ang magtanggal ng aming mga puso na nabahira ng kasalanan ng Panginoon, na siyang nagiging dahilan upang makadlangan po yung aming pong pakikinig ng inyong salita. At amin pong pinapanalangin sa umaga po na ito, kumilos ka po sa puso ng bawat isa. Nang sa gayon ay manamnam po namin yung inyong salita na may pagpapasalamat, Panginoon. At this morning po, ikaw din po ang kumilos sa aking Panginoon na inyong gagamitin po bilang inyong pong tagapagsalita. Ikaw po ang mag-guide, Panginoon, sa akin. Bigyan mo lamang, Panginoon, ako ng pangunawa at katalinuhan na nagbumula po sa inyo. At nawa, Panginoon, this morning, huwag nawa kami uuwi mamaya nang nasayang po yung aming oras dahil hindi namin napakinggan ng maayos ang inyong salita. Nawa po, ang aming pong mapapakinggang mensahe ay tumimo sa aming puso at i-apply po namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At nawa, Panginoon, na makita po namin na marami pang bagay na dapat kaming ipagpasalamat sa inyo. At isa na po doon yung aming pastor, Panginoon. Na makita po namin yung character po niya at ma-bless po kami at gawin po namin itong example sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Ang lahat po na ito ay aming panalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoong Jesus. Makaupo na po tayong lahat. Amen. Amen. Alam niyo ba this morning, church, ang pag-uusapan po natin, ang pag-aaralan po natin Bible character ay isang Bible character na hindi natin ganong na pag-uusapan. Masyado na po siyang hindi talaga natin siya kilala at hindi talaga natin siya gaanong naririnig. So, in the book of Genesis, chapter 6, di ba, lagi po natin from Sunday school pa lang, bata pa lang, from children's department, naririnig na natin si Noah. Tama po? Amen, church? At ang nakakatuwa po dito si Noah, na Old Testament pa lang, ginamit na po siya ng Panginoon. Mga kapatid, naranasan nyo na po ba yung nakakakita po kayo ng isang bagay sa loob po ng bahay? Tapos yung bagay po na yun, yung parang karaniwan lang siya or hindi natin siya ganong pinapansin. Tapos, may isang instance na, may isang pangyayari na kinailangan pala natin tong bagay na to. At nung natin na-realize na itong bagay pala na dating hindi lang natin pinapansin, itong bagay na kalimitan lang natin nakikita, natural lang sa pang-araw-araw nating pamumuhay, dadating pala yung panahon na magiging mahalaga pala siya sa akin. Magiging importante pala sa akin to. Na dati itong stapler na to, nakikita ko lang sa bahay, hindi ko siya pinapansin. 'Di ba? Parang lagi ko lang siya nakita, kalimitan lang, 'di ba? Parang natural na siya sa akin. Pero isang araw pala, ito pa ng stapler na to, mahalaga pala siya, kakailanganin ko pala siya. Di ba po? At alam niyo po mga kapatid, napakahalaga pala na
bawat bagay sa buhay natin, binibigyan natin siya ng importansya. Kasi, hindi sa lahat ng panahon kailangan dadating pa yung panahon or dadating pa yung instance na kung kailan pa lang dadating yun, nun mo lang marirealize yung importance. Mga kapatid, ganyan din po pagdating sa ating pastor. Kung minsan, di ba, napaka-natural lang niya sa atin, isang tao na modelo ng talagang nakaka-encourage. Di ba, pag nakita natin yung ating pastor, talagang nabe-bless tayo at natural siya sa atin. Pero minsan, ang nakakalungkot po, may times, hindi naman po natin sinasabi na lagi, pero may times na hindi na pala natin nakikita yung importance niya. Bakit po? Kasi napaka-natural niya na sa atin eh. Lagi na natin siya nakikita. Lagi na natin siya nakakasalumuha. At this morning po, ang nais ng Panginoon, makita po natin yung importansya ng ating pastor. Kasi po mga kapatid, marami po sa mga tao ngayon, nagsisisi sa bandang huli. Di po meron tayong kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Bakit po nasa huli ang pagsisisi? Kasi kung kailan wala na yung isang bagay, tsaka mo ito hinahanap. Tsaka mo lang nakikita yung importansya. Diba? Tsaka pa lang natin nakikita na, ay, mahalaga pala to. Diba? Kapag tayo ay may sakit na, tsaka pa lang natin nakikita na mahalaga pala yung kalusugan natin. Tama po? Kapag pala mag-e-exam na, tas wala tayong lapis, tsaka lang natin makikita yung importansya ng lapis. Diba? Kapag nakakakita lang tayo ng piso sa bahay, hindi natin pinahalagaan. Piso lang yan eh, di ba? Pero kapag sumakay ka sa jeep, kulang ka ng piso, nakakahiya po, tama? Di ba? Piso lang ang mawala. Parang feeling mo ang laki-laki na ng kasalanan na nagawa mo. Di ba? Kung kailan, wala na. At ang mga kapatid, ang maganda po, ngayon pa lang na nandito yung ating pastor, nabuhay siya, malakas siya, na tayo ay malakas din, maipakita natin yung pagpapahalaga natin sa Kanya. Tama po? Andiyan pa po kayo, church? Amen. Diba? We want to give the importance kapag hanggang nandiyan pa. Kasi kapag wala na yung isang bagay, kapag wala na yung isang tao, kahit ano pa man yung gawin nating effort, hindi na natin yun maipapakita. Hindi niya na yun mararamdaman. Di ba po? At ngayon pa lang, maganda po na ma-recognize natin ano ba yung importance ng ating pastor. Di ba po? Dito po sa Genesis chapter 6, alam niyo po, ang ganda-ganda po nung ipinakita dito ni Noah eh. Tingnan po natin ulit sa ating mga Bible po. Sa Genesis chapter 6, verse 21. Thus did Noah, according to all that God commanded him, so did he. So, ibig sabihin po, merong inutos ang Panginoon. Kasi sabi po, according to all that God commanded him, so did he. Ginawa po ni Noah. At ang maganda po dito, bakit po ba, ano po ba itong ginawa ni Noah? Ano po ba yung inutos sa kanya ng Panginoon? Sabi nga ni Brother Roldan, ito ba ay putyo-putyo lang? Diba? Ito po ba ay wala lang? Ito po ba ay No importance? Hindi valuable? Buksan po natin yung Bible natin, Genesis chapter 6, verse 14. Ang sabi po kay Noah, ang utos po ng Panginoon, make thee an ark of gopher wood, room shalt thou make in the ark, and shall pitch it within and without with pitch. Verse 15, and this is the fashion which thou shalt make it of. The length of the ark shall be 300 cubits, the breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits. Verse 16 po, a window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above. And the door of the ark shalt thou set in the side thereof. With lower, second, and third stories shalt thou make it. Sabi po, and 17, and behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life from under heaven, and everything that is in the earth shall die. So ano po yung reason kung bakit pinapagawa ng Panginoon ng arko si Noah? Bakit po? Kasi gugunawin na ng Panginoon ang mundo. Bakit po? Dahil po sa laganap na
kasamaan po ng mga tao. Alam niyo po, ito pong si Noah, kung i-compare po natin siya sa panahon po natin, siya po yung man of God. Siya po yung pinagkatiwalaan ng Panginoon for a certain mission. Diba? Ganyan yung ating pastor eh. Pinagkatiwalaan ng Panginoon for a certain mission. At ano po yung mission po na yun? To win souls. Mag-win pa ng kaluluwa to be the member of the church. Pero ang maganda po dito kay Noah, alam niyo po, advantage pa nga kay Noah eh. Kasi si Noah, kilala niya na kung sino yung aakayin niya. Kilala na ni Noah kung sino yung masisave. Kilala na ni Noah kung sino yung makasasakay sa ark at hindi mapapahamak. Sino po yun? Yung kanyang family. Pero alam niyo po, church, yung gampanin po ng ating pastor, hindi po madali. Kasi hindi naman yung pastor natin, alam niya na kung sino yung masisave eh. Tama po? Yung ating pastor, kakatok yan sa bahay-bahay, mag-share yan, magsusoul win yan, di ba? Magdi-disciple yan, pupunta yan sa mga lugar na hindi niya naman alam, mag-share siya ng salvation. At mga kapatid, napakabuti ng Panginoon kasi through our pastor, di ba po tayo na ngayon yung bunga? Tama po? Di po ba tayo nagpapasalamat at may gratitude dahil merong pastor na ginamit ang Panginoon para tayo ay masave? Di ba po? Because tayo po, mga tao, di ba po tayo ay talagang may kapahamakan na naghihintay sa atin. Pero sa biyaya po ng Panginoon, meron po siyang ginamit. Sino po? Ito po yung missionary ng Panginoon. Yung ating pong pastor. Andiyan pa po kayo, church? Amen. Kaya we should be more than thankful sa Panginoon. Wow! Lord, thank you po. Meron po kayong pastor na ginamit para mawin po kami. Tama po, church? Amen. At ito po yung maganda na matutunan natin sa ating pastor. Ano po yung maganda matutunan po natin sa ating pastor? Number 1 po is obedience. Ano po yung obedience? Sa Tagalog. Di ba pagsunod? Tulad po nitong si Noah, inutusan po siya ng Panginoon eh, to make an ark. Tama po? Andiyan ba po yung church? Amen. To make an ark. So, alam niyo po yung itong ginawa po ni Noah na to, hindi po ito madali. Hindi po ito simple. Kung babasahin po natin sa verse 14, make an ark of gopher wood. Ibig sabihin, ang utos pala ng Panginoon kay Noah, napaka-specific. Tama po? At may inutos pa ang Panginoon sa kanya na size, na may length, na may sukat, na may laki. Tama po? Mga kapatid, ganyan din yung ating pastor. Inutusan ng Panginoon na mag-Bible study, inutusan ng Panginoon na mag-akay ng kaluluwa, inutusan ng Panginoon na magpalakas ng mga member, inutusan ng Panginoon na pakainin tayo bilang sheep ng Panginoon. Di ba po napakadaming responsibility ng isang pastor? Tama po? Amen. Napakarami pong responsibility ng isang pastor. At hindi po madali. Hindi po simple. Napaka-specific po ng gawain po ng isang pastor. Pero makikita po natin, si Noah po ba, nag-disobey po ba siya sa Panginoon? Nag-disobey po ba siya? Pero ginawa po ni Noah, sumunod po siya sa Panginoon. Alam po ba ni Noah na madali, na mahirap po itong gagawin po niya? Alam po niya, siya po ay isang simpleng tatay. Pero bigla-bigla ka nang uutusan, o Noah, gawa ka ng ark. Ito yung laki, ito yung sukat, ganito kahaba, di ba? Hindi naman siya architect, di ba? Hindi niya profession yon. Pero anong ginawa ni Noah? Nag-disobey ba siya? No. Sumunod siya. Mga kapatid, now is the time na makita natin yung importance ng ating pastor. Na tulad nga ng sabi natin kanina, may mga bagay na nakikita lang natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay na parang hindi importante. Tama po? Di ba? May mga bagay na okay lang eh pag nakikita natin. Pero kailangan pala makita natin yung importance nun. Kasi pag hindi natin nakita yung importance nun, hindi natin pahahalagahan. Hindi natin pag-i-effortan. Mga kapatid, your pastor is special. Kasi siya po ay inutusan ng Panginoon. At ngayon po, kailangan natin makita na ito pa na ating pastor important
Kasi bigay siya ng Panginoon sa atin. Amen. Andiyan pa po yung church? Amen. Noah obeyed the Lord. At ito pong pagsunod ni Noah, hindi po ito madali. Napakadami po niyang kailangang isaalang-alang. Isipin niyo po, ilang years ni Noah ang ginawa ito. Diba? Nung, sabi po ng Bible, nung natapos po ito ni Noah, 600 years old na po siya. Diba po? Isipin niyo po kung gaano mo kailangang isacrifice yung time mo, isacrifice yung lakas mo. Diba? Minsan, meron na po ba tayo kakilala na umabot ng 100 years old? Meron na po, di ba? Pero talagang, nung nalaman natin, uy, naka 100 years old siya, ang galing naman. Di ba manghang-mangha tayo? Pero isipin po natin, itong si Noah, 600 years old nung natapos po niya itong ark. So isipin po natin, kung gaanong oras po ang ginugol niya dito, kung gaanong pag-iisip. Di ba po? And we commend yung ating pong host, ang Reyes family this morning. Amen? Di ba yung hirap? Reyes family, andyan po kayo? Di ba yung hirap ng pag-iisip ng mga idea, pagkukombine, kung paano maigagawa? Di ba, ang daming kailangan nating pagtuunan ng pansin? Di ba, how much more itong ginawa ni Noah for ilang years na ginugol niya para matapos po itong ark? Amen, church, nandiyan pa po kayo? Amen. Mga kapatid, ang responsibility, ang ginagawa ng pastor sa atin bilang mga members, hindi po basta-basta. Diba? Hindi po basta-basta. Ang dami pong problems ng church, madaming bagay na kailangang isang alang-alang, maraming bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Pero alam ba ito ng ating pastor na ganito kahirap? Yes. Pero sumunod po ba siya? Yes. Kaya mga kapatid, ang isa po natin dapat na matutunan at makita natin example sa ating pastor. Ito palang pastor ko, example pala siya ng pagsunod. Tama po?